Paano nga ba ako nagsimula sa papaya farming or gardening? Hello mga ka-garden! Naisip niyo ba kung paano kumita mula sa pagsasaka kahit na maliit lang ang puhunan? Sa video na ito ay babahagi ko sa inyo kung paano ako nagsimula sa papaya gardening. Sa maliit na space dito sa aking likod bahay. Mula sa simpleng idea hanggang sa pagkakaroon ko ng sariling taniman. Hello, it's me, Moto Farmer. Ang cute rider ng Occidental Mindoro. At welcome ka dito sa channel ko. Isa nga pala akong Certified Organic Agriculture na willing i-share ang mga kaunting kaalaman ko sa pag-garden at pagsasaka. Noong una, wala naman talaga akong alam sa papaya farming. Katulad ng marami, naghahanap rin ako ng dagdag pagkakakitaan. Marami rin akong tanim na iba't ibang klaseng gulay. Pero hindi lingid sa ating kaalaman na sobrang taas ng maintenance tapos sobrang mura ng presyo ng gulay. Kaya naisip ko ang papaya. Nagsimula ang lahat nang mapansin ko na mataas ang demand ng papaya dito sa aming lugar. Maraming bumibili para kainin, gawing atsara at salad. Dahil dito naisip ko magtanim ng papaya. Una, nag-research muna ako ng tamang variety ng papaya at ang napili ko nga yung Red Lady. Kumuha rin ako ng Red Royal. Dahil unang subok ko pa nga lang, titingnan ko kung ano yung angkop na variety dito sa aking taniman. Madalas ako manood ng mga video about sa papaya. At dahil nga first time ko, hindi naging madali ang lahat. Sa pagpunla at maging sa paglipat tanim. Yung tipong maganda naman ang inilipat mo, pero mga ilang araw kusa na lang namamatay. May mga peste rin na sumisira ng halaman. Minsan naman sobrang init ng panahon tapos biglang uulan. Mapapansin mo doon bigla na lang malalanta yung dahon ng mga tanim mo. Pero sa bawat problema may natututunan ako. Ang tamang pag-abono at sa paglinis ng palibot ng mga tanim ko. Dapat maagap kang makontrol ang mga peste bago pa lumala at dumami ito. Sa pagsasaka kailangan mo ng tiyaga. Hindi sapat na magtanim ka lang. Kailangan mong alagaan ang mga halaman araw-araw. Dumating nga rin pala ako sa punto na halos sukuan ko na itong aking tanim. Lahat ng dahon nila nangulot. Minsan kasi hindi natin maiiwasan na yung ating kalapit na taniman ay nag-i-spray ng pandamo. Akala ko nga hindi na mauulian. Doon ko nga napatunayan na magandang klase nga pala ang Red Lady na variety. Yung akala ko hindi na mauulian, sobrang bilis niya naka-recover. Kung katulad nga rin kita nagsisimula pa lang sa pagtatanim ng papaya, samahan mo ako sa journey na ito. Sabay nating panuorin kung paano lalaki ang mga papaya. Hanggang sa dumating ang unang ani nito. Mula nang na-transplant, bali weekly pala ako naglalagay ng pataba dito. Bali drenching pala yung ginagawa ko para madaling tumalab yung abono. Bali 48 days na nga pala ito mula nang na-transplant ko. At nagsisimula na rin silang mamulaklak. At dahil nasa likod bahay ko nga lang, halos maya-maya akong binibisita ang mga ito. Sa totoo lang, sobrang hirap pala kapag inaalagaan mo. Kung mapapansin mo yung mga sumibol lang sa paligid na papaya, kahit hindi natin alagaan, namumunga sila. Ibang-iba pala kapag tinanim mo na. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, pero yun talaga yung napansin ko. Sa ngayon hanggang dito lang po muna yung video ko. I-update ko kayo kapag namunga na. At dahil tag-ulan nga ngayon, sana hindi dumaan sa matinding pagsubok itong mga tanim ko. Sa mga susunod na araw, i-update ko kayo sa mga tanim ko. Maraming salamat sa panonood!